Neri! Pagtawag ni Don sa pangalan nito. Napalingon naman sa kanya si Neri at halos manlaki ang mga mata nito nang makita si Don sa kanyang harap. Hanggang ngayon ba iiwas ka sa akin? Nagtatakang tanong ni Don kay Neri. Can we have breakfast? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikapitong kabanata. Nang masiguro ni Don na wala na ni isang tao ang nakakita sa kanya, ay tuluyan na siyang pumasok sa loob ng klinik, kung saan siya ay sinalubong ni Doc Chua, isa sa mga mahuhusay na doktor sa Cebu. Good evening, Don. It's nice seeing you again. Bati ni Doc Chua kay Don. Pinaupo niya na ito sa upuang nasa kanyang harap. Pagkatapos ay kinuha ni Doc Chua ang isang folder na naglalaman ng resulta ng mga laboratory tests ni Don. What is it, Doc? Did it progress? Puno ng pag-aalalang tanong ni Don. Bahagyang inayos ni Doc Chua ang kanyang salamin at saka seryosong tumingin kay Don. Nang mapagtanto ni Don ang ibig sabihin ng doktor, ay tila ba bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Your lab results came back, and they're not good. Nag-advance na ang sakit mo. As much as makakatulong pa rin naman ang maintenance mo, you have to consider your options. Wika ni Doc Chua. And what exactly are my options? Nagtatakang tanong naman ni Don. Well, it's either mag-undergo ka ng organ transplant or kahit bone marrow man lang. But you will have more chances with this whole process kung makakahanap ka ng match mo ng DNA. Whether it's your family or kung meron kang anak na nasa tamang edad na. Paliwanag pa ng doktor. Nang marinig iyon ay napayupo na lamang siya. Wala naman na kasi siyang magulang dahil matagal na siyang ulila. Wala rin naman siyang anak na kanya talaga dahil hindi naman talaga niya dugo at laman ang anak ng ex-wife niya na nasa kanyang poder. Kaya naman sa mga puntong iyon sa palagay ni Don ay wala na siyang magagawa pa kundi ang maghintay na lamang ng himala. Seryosong nagwika si Don sa doktor. So it seems like I have no other options, Doc. What you're asking from me is impossible. Umiling si Doc Chua. Well, hindi ko naman sinasabi na gagawin na natin ang procedure ngayon mismo. Pwede ka pa rin namang mag-continue sa medications. May epekto pa rin naman ito. At mapapabagal ng kaunti ang pag-progress ng sakit mo. You have at least a maximum of 2 or 3 years bago natin kailanganin na operahan yan. For now, kailangan mo lang talagang ipagpatuloy ang lahat ng mga nasimula natin. Lalo na sa mga prescriptions ko. Sa katunayan, naroon naman talaga sa Cebu si Don upang magtrabaho. Pero sa kabila noon, dito rin kasi nakadistino si Doc Chua na siyang doktor na inirekomenda sa kanya ng mga doktor niya noon sa Maynila. Sa pagbabakasakali na baka merong magawa si Doc Chua ukol sa kanyang sakit, ay sumugal na si Don. Subalit talagang malala na pala ang kanyang nararamdaman at kailangan na lamang niya magtiwala na kakayanin niya pang mabuhay sa susunod na mga taon. Let us not lose hope, Don. Marami namang makabagong teknolohiya sa panahon ngayon. As long as hindi magbabago ang lifestyle mo, everything will fall in its place. I'll see you again for your checkup, okay? Pagkatapos ng kanyang consultation, ay bumalik na rin si Don sa kanyang hotel room, kung saan naroon si Luisa na naghihintay sa kanya. Mukhang kararating lang din ni Luisa dahil nasaktuhan niya pa itong nagtatanggal ng sapatos. Hey babe, how was your day? Tanong ni Luisa at saka sinalubong si Don ng isang yakap at halik. Bahagya namang napangiti si Don at saka hinalikan si Luisa sa noo nito. It was fine. Nag-finalize lang naman kami ng mga paghahanda para sa opening ng channel. Ikaw ba, how was your meeting with the boards? Lumayo si Luisa sa pagkakayakap at saka nagtungo sa maliit nilang mesa sa kwarto kung saan may nakalagay na wine. Nagsalin siya nito sa bote
At saka dire-diretsong tinungga iyon. Natawa naman si Don sa ginawa na ng kanyang nobya. Umiinom lang naman kasi ito ng wine kapag sobra na itong stressed. Was it that bad? Tanong ni Don kay Luisa. My God, babe, sinabi mo pa. Napaka-demanding ng board. Lalo na si Daisy. I mean, don't get me wrong, I love her. Pero iba talaga kapag usaping negosyo na. Ang daming gustong mangyari. And I can't keep up. I think I need to get a facial dahil ang dami ko ng stress sa mukha. Reklamo ni Luisa na ikinatawa ni Don. Lumapit naman ito sa kanyang nobya upang yakapin at lambingin ito. At nang kumalma naman kahit papaano, maya-maya hinalikan na ni Don si Luisa at saka nagwika rito. Babe, I have something to say. Umangat naman ang tingin ni Luisa kay Don. Tanong nito. Huminga ng malalim si Don at ayaw niya kasing sabihin kay Luisa ang tungkol sa kanyang sakit. Kaya naman inisip niya ng maigi kung paano niya sasabihin ang gusto niyang mangyari. What is it, Don? Tanong muli ni Luisa. I really wanna have family with you. And alam ko namang matagal pa bago tayo magpakasal because wedding planning is so hard and we can't do it right now. Pero gusto ko nang magkaanak, babe. Kumunot ang noo ni Luisa bilang senyales ng pagtatakas sa mga sinabi ni Don. What I'm saying is, asking, to be exact. I'm asking you kung pwede ba tayong magkaroon na ng anak ngayon? Bigla namang nagulat si Luisa sa sinabi ni Don. Bahagya siyang lumayo kay Don at saka umupo sa kama upang mag-isip. Pero babe, gusto ko sana na magpakasal muna tayo bago mag-anak. Our wedding doesn't have to be grand or anything. Kahit nasa huwes lang tayo magpakasal, that would be fine to me. Gusto ko lang na official na tayo mag-asawa before we start a family. Pagkontra ni Luisa sa pahayag ni Don. Sa katunayan, hindi lang din niya masabi-sabi kay Don na meron siyang problema sa ovaryo at malabong makapagdala siya ng anak. Tinatago niya ito mula kay Don dahil sa pag-iisip na baka iwan siya nito sa oras na malaman ni Don ang katotohanan. Inisip niya lamang kasi na sa bandarian ay maaari naman silang kumuha ni Don ng surrogate mother upang magkaanak sila. Pero bago mangyari ang lahat ng iyon, ay mas mainam kung kasal muna silang dalawa. Napaupo naman si Don sa tabi ni Luisa at saka ito yumuko. I'm sorry for asking. Mukhang minamadali pa yata kita. But I'm willing to wait, babe. There's no need for us to rush. Paghingi ng dispensa ni Don at saka hinalikan si Luisa sa balikat nito. Ramdam ni Luisa na iba na ang aura ni Don at tila ba meron itong malalim na iniisip. Nais man niyang tanungin si Don kung anong problema nito at kung meron man, pero hindi niya na tinuloy pa ang pag-uusisa. Sa halip ay iniba na lamang niya ang usapan. Tumawag pala yung teacher ni Annie sa isang casting director natin. Hindi raw pumayag yung mother ng kambal na silang bumida sa kids show natin. Yung mga batang yun yung nakita natin sa restaurant a few days ago, hindi ba? Yung mga batang kilala mo yung mom? Apparently ayaw na nilang tumuloy eh. Wika ni Luisa na siyang ikinagulat na Don. Huh? What do you mean? Nagkibit balikat si Luisa. I don't know rin what's up with the mom. Baka ayaw na lang ma-stress ang mga anak niya. Pero mukhang nag-e-enjoy naman ng mga bata sa pagpe-perform. It's just funny kasi sino ba namang magulang ang ayaw na sumikat at yumaman ng mga anak nila? Napakalaking opportunity nito para sa dalawang bata. At hindi dapat ito pinapalampas. Kumunot ang noo ni Don nang dahil sa narinig. Bakit naman biglang aayaw si Neri at hindi papayag na magkaroon ng ganitong klaseng oportunidad ang kanyang mga anak? We have to be quick sa paghahanap ng mga batang papalit. Kailangan na natin itong ayusin agad. I'll contact our casting director para mabilis ng paghahanap. Umiling si Don. Ako na lang bahala. Kilala ko naman ang mommy nila. Perhaps I could talk to her?
Kinabukasan ay nagtungo si Don sa eskwelahan ng mga bata. Nakasakay siya sa kanyang kotse na nakaparada sa may gilid ng gate at hinintay na dumating si Neri at ang kanyang mga anak. Maya-maya lamang ay dumating nga si Neri kasama ang kambal. Inihatid niya na ito hanggang sa may gate. Habang pinapanood nga ni Don si Neri na humahalik at yumakap sa mga anak, ay tila ba nakaramdam siya ng kakaiba. Pero agad niyang iwinaksi iyon nang makita niyang mukhang aalis na si Neri. Nagmamadali siyang bumaba mula sa kanyang kotse at saka tumakbo papalapit sa direksyon ni Neri. "Neri!" Pagtawag ni Don sa pangalan nito. Napalingon naman sa kanya si Neri at halos manlaki ang mga mata nito nang makita niya si Don sa kanyang harap. Unti-unting naglakad papaatras si Neri at iiwas sa sana kay Don nang biglang hawakan ni Don ang kanyang kamay. "Hanggang ngayon ba iiwas ka sa akin?" Nagtatakang tanong ni Don kay Neri. Napatingin si Neri sa kamay niyang hinawakan ni Don. Nagkatinginan din silang dalawa at tila ba may kuryenteng dumaloy sa kanilang mga katawan. Agad na nag-iwas ng tingin si Don at gayon din naman si Neri na hinila na ang kanyang kamay mula kay Don. "Can we have breakfast?" Tanong ni Don kay Neri. Aayaw pa sana si Neri sa alok ni Don, subalit naisip niya bigla na baka lalo lamang magtaka ang binata at isipin na meron itong tinatago mula sa kanya. Kaya naman napapayag na lamang si Neri at tinanggap na ang alok ni Don. Nang makarating sila sa isang coffee shop, ay nag-order na silang dalawa. Ilalabas pa sana ni Neri ang kanyang wallet, pero agad na siyang pinigilan ni Don. "This one's on me. Let it be my treat." Bahagyang nabalot ng katahimikan ng dalawa habang hinihintay ang kanilang mga order. At nang dumating ng mga ito ay ginamit na ni Don yung bilang hudyat na putulin na ang katahimikan sa pagitan nila. "So, how long have you been staying here in Cebu?" Tanong ni Don kay Neri. Uminom muna ng kape si Neri bago sumagot. Pero tila mali yata iyon dahil lalo lamang siyang ninervyos at hindi mapakali. "Kung ilang taon na ang kambal?" Simpleng sagot ni Neri. "Bakit dito sa Cebu? Why did you have to leave Manila?" "Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Masyadong magulo sa Maynila. The kids would have a better life here." "Taga rito bang ama nila?" Diretsong tanong ni Don. Napaiwas ang tingin si Neri. Hindi naman kasi niya inaasahan na itatanong din iyon ni Don. Kaya naman pinili na lamang niyang magsinungaling. "Oo, he's from here." Nang marinig ni Don iyon ay tila ba nakaramdam siya ng kaunting kirot sa puso. Kaya naman iniba na lamang niya ang usapan. "I heard na hindi ka raw pumapayag na maging talent ang kambal. What's with the sudden change of mind?" "Well, gaya nga ng sinabi ko, gusto ko ng tahimik na buhay. Na-realize na baka makasama pa sa mga anak kong pagsikat. It would be better kung..." Natigilan si Neri nang tumama ang mga mata niya sa labi ni Don na pinupunasan niya ng tissue. Halos mapalunok si Neri nang muling masilayan ang mga labi ni Don na matagal na panahon na rin mula nung kanyang huling matikman. "Better if what?" Napaiwas ang tingin si Neri. "It would be better if they have a private life. Malayo sa kasikatan o kung ano. And besides, bata pa rin naman sila. Excuse me, I'll just go to the restroom." Nagmamadaling paalam ni Neri. Tumango naman si Don at saka pinanood si Neri na maglakad. At habang nakatingin siya rito, ay hindi maiwasang mapansin na tila ba mas lalong gumanda ang hubog ng katawan ni Neri. Lumaki lalo ang balakang at dibdib nito. Bagay na tila ba nakakapagpainit sa katawan ni Don. Nang makabalik si Neri ay agad na siyang nagpaalam kay Don dahil hindi niya nakaya pang hangin sa pagitan nila. Gayon pa man, nag-insist pa rin si Don na ihatid si Neri sa bahay nito. Wala na rin nagawa pa si Neri kundi ang pumayag sa alok na to. Nang makabalik sila sa kotse ay aksidenteng nahulog ni Don ang susi sa harap ni Neri na nakaupo sa kanyang tabi. Sinubukang abutin niyo ni Don at gayon din naman si Neri. Hanggang sa magkahawak ang kanilang mga kamay. Unti-unti silang napatingin sa isa't isa.
At nang magtama ang kanilang mga mata, tila ba hindi na napigilan ang kanilang mga sarili. Hinawakan ni Don sa mukha si Neri at nagtagpo ulit ang kanilang mga labi na uhaw at sabik para sa isa't isa. San kaya hahantong ang eksenang ito? Will love be sweeter the second time around sa pagitan ni Neri at Don? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.